Viral ngayon sa loob ng social media ang mga sinabing binitawan ni Pastor Quibolo ay kamakailan lamang tungkol sa kanya na pagtatago. Aba, yung appointed son of God nagtatago at fugitive na. Abay, matindi to mga kababayan ko, ha? At yung mga vlogger niya na natampulan ng kantsaw ang NBI, abay, antayin nyo pumasok ang FBI. Well, magkakaalaman tayo dyan, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan ko, set aside muna natin yung paghahanap sa kanya. Pagtuunan muna natin tong sinabi niya, mga kababayan ko. At ihahatid ko sa inyo yan. Pero bago ang lahat, mga kapatid, please don't forget to like this live streaming nang sa ganon, ma-notify natin yung mga kababayan natin na di pa nakakapanood sa kanila. Na kanilang mga tahanan na nandito po si Biyahe ni Koy, kumakatok po sa inyo. Okay, let's do this! Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Naglabas ang pahayag si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy tungkol sa pagtatago niya dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Ang gate niya, pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili at nakatutok si John Consulta. Aba, maganda-ganda to, ha. Pinoprotektahan niya daw ang kanyang sarili. Diyan ako bilib na bilib kay Quiboloy, mga kababayan ko. Of course, poprotektahan mo talaga sarili mo. Alam ka na, poprotektahan mo sarili mo. May naghahanap sa'yo, eh. Diba? May naghahanap sa'yo. Hindi lang naman NBI ang naghahanap sa'yo. Remember, minahanap ka pa ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Tuloy. Sa isang audio clip na nilabas ngayong araw, inihayag ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy na nagtatago siya hindi dahil meron siyang kasalanan. Natatawa ako dito kay Quiboloy, ha. Ayos, nagtatago ka pero wala kang kasalanan. Okay lang. Oh, it's okay. It's okay, mga kababayan ko. Ano niya yan, eh? Narrative niya yan. Kwento niya yan. Paano natin? Respetuhin natin. Tuloy. Kundi dahil pinoprotektahan daw niya ang kanyang sarili. Tama naman, protektahan mo talaga sarili mo. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang naniniwala raw siyang Amerika sa likod ng mga hakbang para maaresto siya. Hindi ako umaten sa kanilang mga hearing. Amerika ang may hawak? Well, pakinggan natin. Kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti. Hindi yan yun, eh. Hindi yan ang endgame dun, eh. To be honest, ha, kwentuhan tayo. Titina ko ng hello po sa inyo. Kwentuhan tayo, ha. Remember nung wala ka sanang problema, to be honest, Pastor Quiboloy. Wala talaga, mga kababayan ko. Wala ka talaga magiging problema, to be honest. Ang problema sa'yo, ginawa mo, binanatan nyo yung government. Yan ang totoo. Tapatan tayo dito. No, kung mapanood mo man to. Binanatan mo itong gobyerno, tinira mo si Pangulong Bongbong Marcos, inupakan mo si President Bongbong, ginamit nyo pa yung matandang Duterte para magsalita ng pangit sa ating government. Second, ni-red tag ninyo gamit ang programa ninyo yung mga tao sa gobyerno because against kayo sa pamumuno ni BBM. Mga kababayan ko, at higit sa lahat, mga kababayan ko, tinira nyo yung taong bayan, sinisira nyo yung imahe ng isang magandang imahe ng gobyerno. To be honest, mga kababayan ko, ang masasabi ko, itong mga to ang sumira ng Uniteam. Mga kababayan, itong mga to, sila ang sumira ng Uniteam. Even President Bongbong Marcos, ayaw niyang masira ang ginawa nilang kupunan. Suddenly, mga kababayan ko, itong mga to, isa sa mga sumira ng Uniteam to. Mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, nung kayo naman ay nahalukay ng Kongreso hanggang sa Senado, nung nahalukay kayo, todo denial na kayo. Mga kababayan ko, tuloy nga natin. Simpleng kaso lang daw ang mga isinampa sa kanya. Uy, hindi simpleng kaso yun, ha? That's not true. Davao at Pasig. Simpleng kaso? Pero pa nun? Natin?
Simpleng kaso lang daw ang mga isinampa sa kanya sa Davao at Pasig. Pero matuturing daw na patibong ito para mahuli siya ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Alam mo, hindi simple yan eh. Hindi simple kaso mo, Mr. Quiboloy. Ang kaso mo, sexually abuse. Ang kaso mo, human trafficking. Bulk money. Basta uwi ka ng bulto-bultong dolyar sa Pilipinas. Ang dami mong kaso. Physical abuse. Ang daming mong kaso na nakabinbin dito. Mga kababayan ko, hindi lang isang kaso. At hindi serious yung mga paratang sa'yo na nanggahasa ka. Diba? Patibong ba yan? Hindi yan patibong. Hindi, binibigyan lang natin ng justice yung dinismiss ng piskal sa Davao na nagreklamo sa'yo. At matindi yung laban ng babae because kaya kinakasuhan niya, gusto niya makuha yung hustisya kasi merong ebidensyang malakas at meron yung medical legal niya, may laceration ka. May laceration siya. Tuloy. Dagdag ni Kibuloy, dapat itigil na ni Senador Rizal Tiveros ang investigasyon sa kanya dahil moro-moro lang daw ito. Ay, moro-moro. Yan ang sasabihin ng mga ayaw sumuko. Diba? Anyway, mga kababayan ko, we are 1,000 right now. Please don't forget to like this live streaming. Please like nyo po yung ating live stream para dumami pa tayo. Bakit? But, teka lang, balikan ko lang. Paano magiging moro-moro? This is not a moro-moro case against you, Mr. Quiboloy. Dahil ikaw yung inaakusahan na ayaw lumutang, na nagtatago. Eh kung yes, ang sagot lang naman sa Senado, mga kababayan ko, pag tinanong ka ni Risa Hontiveros, for example, Mr. Quiboloy, ginawa mo ba tong ganito? No! Ganun! Literally, no! Diba? O, Mr. Quiboloy, ikaw ba totoo ba na ginawa nyo tong ganito? No! I-deny mo! Total naman, kaya mo i-deny, diba? Hindi magagawa ka pa ng conditions, diba? Tinalo mo pa si Moises na gumawa ng 10 Commandments. Binigay sa kanya ng Diyos. Ikaw may 17. Tuloy. Mga kababayan ko. Gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros. Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker na... Ayan. Lumalabas sa bibig mo yan, ha? Mga kababayan ko, eto, pakinggan ninyo, ha? Pakinggan nyo. Itigil na ni Senador Rizal Tiveros ang investigasyon sa kanya dahil moro-moro lang daw ito. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Ayan, former worker. Di ba tinatanggi nyo yung mga yan? Former worker na mga gumagawa ng kasinungalingan ng sinasabi ninyo. Now, the question dito, mga kababayan ko, is former worker pala sila. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, literally, mga kapatid, sa makatuwid, mga kababayan ko, yung sinasabi niya na former worker, so sa katunayan, naging tao mo sila. So, you can't deny. Tama yan. At least meron tayong record dito. So, ibig sabihin nito, mga kababayan ko, pwedeng maging 50% na totoo yung mga binibintang sa'yo. Diba? Tuloy. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Hontiveros na umaten sa moro-moro at bogus na mga hearing na yon. Moro-moro, bogus na mga hearing. Mr. Quiboloy, ito nga po tanong sa'yo eh. Meron na nga sa akin nag-leak eh. Yung medical legal, hindi magsisinungaling. Mga kababayan ko. Ang tanong kasi dito, mga kababayan ko, meron ka kasing iniwan na mga kirubin. Alam mo, gumawa ka ng ngalan ng kalokohan, sa totoo lang. Ito, totoo. Gumawa ka na sa kalokohan na ka na. Diba? Na ka na, alam nyo na. Diba? Nag-iwan ka ng kirubin. Yun yung naging batayan dito ng kaso mo. Kung bakit malakas yung ebidensya sa'yo. Kasi kung tutuusin, swak ka talaga dito. To be honest, mga kababayan ko, naipag-jerbakan ka na dun sa pastoral mo. Ang ending, nag-iwan ka ng kirubin. Alam niyo yung kirubin, di ba? Yung paglabas, ang daming anghel. Kasi, appointed son of God eh. Ang daming kirubin. Di ba? Yun. Tuloy. Kung gusto raw siyang palitawin, meron siyang mga kondisyon. Alam mo, kondisyon na naman siya. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas.
Alam, yung 17 commandments mo nga tinable. Tapos bibigyan ka pa ng garantiya. Alam mo, presidente ka muna bago ka mag-demand. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Hindi mangingialam ang US Embassy, hindi mangingialam kasi ililitis ka muna dito. Pero wag ka mag-alala, ito turn over ka na doon. Hindi na lang sagot yung pag turn over ka doon. Tuloy. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP Head, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI Head at CIDG. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, yung pagharap nga lang sa Senado, hirap na hirap ka na eh. Alam nyo, yung pagharap lang dito, hirap na hirap ka na. Biruin mo, korte na nagwawaran sa'yo. Korte na nagpapahuli sa'yo. Di ba sabi mo, haharap ka sa korte? Oh. Ngayon, winaharan ka ng korte for 10 days na pugante ka ngayon. Ngayon, nang hinahanap ka, hindi ka lumalabas. Tapos bibigyan ka ng garantiya na hindi mangingialam ang Amerika. Bakit? Kailan ba pumasok ang Amerika dito para sa ating batas? Di ba, mga kababayan ko? Ang tinatanong dito, Mr. Quiboloy, wag mong i-mind condition yung mga tao mo na may pag-asa pa. Mr. Quiboloy, this is your downfall. Literally, mga kababayan, this will be the downfall of Quiboloy, to be honest, mga kapatid. Wala na to, mga kababayan ko. Tuloy. Pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Ayan ang mali mo. Ayan ang mali mo. Manlalaban ka, mga kababayan ko. Which is, yan yung magiging bad side mo, mga kababayan ko. Pag nanlaban ka ba, Mr. Quiboloy, sa ating otoridad, mga kapatid, sa tingin mo, hindi ka tutuluyan yan. Tutuluyan ka yan. Even, yung mga sinasabi mong pula at puting langgam na pumoprotekta sa'yo. Kasi ang tip sa akin ngayon, mga kababayan ko, ito daw po si Quiboloy, ay kinakanlong daw po ng mga supporter niyang Muslim sa Mindanao. Totoo na hindi pa nakakalabas ng bansa to, but mga kababayan ko, kinakanlong po siya ng mga former rebel. Yan na lang. Pero hindi pa, ayoko pang banggitin, pero we identified na po namin. Sige, mga kababayan ko, simple lang daw ang kaso niya, pero ito po yung mga kaso niya, mga kababayan ko, ha. Nakahanap si Quiboloy ng mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Sa Amerika naman, wanted si Quiboloy sa mga patong-patong na kaso gaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. Ayan, bulk cash smuggling. Yan po yung literal na kaso niya. Yan po yung literal na problema niya. Sa US, iba pa po yung sa Pilipinas. Mga kababayan ko. Yan po yun, mga kapatid. Diba? Mga kababayan ko, yan po yung literal na kaso ni Quiboloy na dapat niyang harapin, mga kababayan ko. Eto, pasok tayo dito, mga kababayan ko. Merong kondisyones si Quiboloy, mga kababayan ko, na gusto niyang bago siya humarap, mga kapatid. Meron siyang mga gustong gawin na ipaalam sa government natin bago siya humarap talaga. As in, face to face sa ano. Ang problema, mga kababayan ko, yung yung gagawin pa lang sa'yo, ayaw mo na. Alam mo, ang ginagawa na lang ni Mr. Quiboloy right now in front of his supporters or followers, mga kababayan ko, is ano ginagawa niya? Mina-mind conditioning niya na lang. Siyempre, yung mga taong walang alam sa batas, yung mga taong believers sa kanya, sarado ang utak ng mga Quiboloyans. 'Di ba? Mga Quiboloyans, sarado. Biruin niyo, may papakita ako sa inyo, ha. Kaya sabi ko sa inyo, nagma-mind conditioning na lang to. Let me example sa inyo, mga kapatid, kung paano niya nagma-mind conditioning, mga kababayan ko. Punta tayo, papakita lang ako sa inyo, ha. Tapos babalikan natin yung story. Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion, ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. Wow, nag-wow na sila lahat.
Diba? Ganyan mang agitate si Kiboloy, mga kababayan. Yung kondisyon mo, imposible mangyari. Kaya tandaan mo, magaling kang magtago sa kondisyon. Lagi kang para baka lusot ka sa kahihiyan, para masabi ng mga tao mo, yung kondisyon nga ni Kiboloy, di nga masunod-sunod ng mga yan. Para may mamema lang na yung kondisyon ni Kiboloy, ito, para di masunod, meron ka pa rin credibility, mga kababayan. Tatago mo yung sarili mo sa kondisyon na alam mong hindi susundin ng kahit Senado at ng Kongreso. Literally, tignan nyo, di ba? Ano sabi niya? Dito sa Pilipinas, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Nakaharap si Kibuloy ng mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Sa Amerika naman, wanted si Kibuloy sa mga patong-patong na kaso gaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. Diba? Ano pa yung sabi niya dito? Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Mahilig siya sa kondisyon, di ba? Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Magagalit sa'yo si Robin yan. Magagalit sa'yo si Senator Jaime yan. Magagalit sa'yo yung mga sumusuporta sa'yo dyan. Tatanggalin mo yan? Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. Wow! Praise the Father. Wow. Diba mga kababayan? Praise the Father. Gagawin niya daw superpower ng Pilipinas. Nahaharap ka nga sa samot-saring problema. Nahaharap ka pa nga sa sa mga problema sa Pilipinas, lalong-lalo na sa pera. Gagawin mo superpower ang Pilipinas. Baka mamaya pati flag ng Philippines palta mo na ng mga pati yung lingwahe natin, baka mamaya tuluyang nang mawala sa sarili. Baka tuluyang mawala sa sarili niyan. Sabihin mo lalo na hindi na Pilipinos ang tawag sa atin. Kibuloyans. Oy, palike ako ng live streaming natin, mga kababayan ko. Ano ba yan? Palike naman ako, ha? Palike ako ng live streaming natin. Mga kababayan ko. That is an example ng example ng pang-brainwash niya. Magnanakaw kahit 5 at walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Wala daw makikialam na magnanakaw. Ala ka ng teteng bulk smuggling ang problema mo sa US. Alam niyo ibig sabihin nun? Nag-uuwi siya ng limpak-limpak na dolyar dito sa Pilipinas, mga kababayan ko. Doon natatakot ang US mag-unbalance yung dollar. Naging threat si Kiboloy, hindi lang sa Pilipinas, pati sa Amerika. Biruin nyo. Ito yung story nung sa Hawaii. Yung nahuli, yung $350,000 doon sa private jet niya. Kaya siya kinasuhan sa Hawaii, sa sakop ng Amerika, yung cases niya. Mga kababayan ko, tapos sasabihin mo pa, literal sabi niya to literally sabi niya to Pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. Yung kingdom mo, di mo nga naging nagawang superpower in 5 years Pilipinas pa kaya. Okay. Utusan mo lahat ng Pilipino magtinda't manglimos sa ibang bansa? Grabe Tuloy. Walang magnanakaw kahit 5 at walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Alam, nakakatawa to Totoo lang. Walang magnanakaw. Ikaw nga, nagnanakaw ka ng dolyar sa ibang bansa. Nasuhan ka ng smuggling.
Diba, Titina Cooking? Tuloy. Walang magnanakaw na katulad ng mga Christian natin ngayon. Mahardika, isa po. Gusto kayo tumulong sa akin, you must be super honest when it comes to pera. When it comes to pera daw, mga kababayan ko, you need to be super honest. Diba? You need to be super honest. Ang tanong dito, naging honest ka ba? Ha, sa sinasabi mo? When it comes to money, ang tanong dito, bakit ka nagba-bulk smuggling sa US? Kung tungkol sa pera. Doon pa lang mga kababayan ko hindi ka naman pagkakatiwalaan kasi nag-i-smuggle ka. Dapat ikaw ang binabanatan ni Maharlika, ikaw palang totoong smuggler Diba? Ikaw pala dapat ang binabanatan ni Maharlika kasi ikaw yung smuggler. Mula ngayon, alam nyo na, smuggler to. Diba? Tuloy. Ganon. Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa bansang kaharian. Anong kaharian na naman? Bansang kaharian. Ang tawag niya sa Pilipinas, putya, bansang kaharian. Ano ba naman to? Wala na sa sarili. Nakikita nyo naman daw yan sa bansang kaharian. Sino hari dito? Tuloy. Maraming mic ako sa akin din sa bansang kaharian ng mga ulupong dyan, pero financial, tanungin ninyo ang buong kingdom citizens. Ba't ako magtatanong sa kingdom citizens? Always positive yan. Yung kingdom mo nga, yung Glory Mountain mo nga anggara ng loob. Pero yung mga miyembro mo sa labas, nakatira sa halos barong-barong. Di ba mga kababayan ko? Totoo ito sinasabi ko. Anggara ng Glory Mountain, anggara ng facility sa loob, anggaran ang gaganda ng inyong mga tinutulugan, habang yung mga miyembro nagsisimba sa'yo at sumasampalataya kay Kibuloy, mga kababayan ko, andun sa labas, barong-barong ang kanilang mga bahay. That's the reality, mga kababayan ko. Even ito, being a Filipino people, being isa sa mga relihiyoso, mga kababayan ko, diyan ko masasabi na diyan ko masasabi na tawag nito, ginawang pinagkaperahan ginawang negosyo ang isang relihiyon. That's the sad words came from my mouth, mga kapatid. No, nakakalungkot na sasabihin sa inyo na sinasabi ko. Na ginawang negosyo ni Kiboloy yung simbahan, ginamit ang pangalan ng Diyos. Kasi dito, dinibank na kita Ilang beses na kitang dinibank dito, ilang beses kong pinakita kung gaano ka, kung yung sinasabi mo ay totoo ba, yung sinasabi mo ay matindi ba, yung sinasabi mo na ikaw ay ganito, appointed son of God. My God, my goodness. I can imagine right now na marami pa rin mga hibang na panatikong naniniwala sa iyo. And right now, hibang na hibang sila sa mga kwento mo. Yan ang totoo doon, mga kababayan ko. And kaya kong patunayan yan, at napatunayan ko sa inyo yan, na ipakita ko sa inyo ebidensya, simpleng pagdibang lamang, basag na basag yung kampo nila, mga kapatid. Kaya payo ko dun sa mga one last words bago ko tapusin tong topic na to, no? Payo ko dun sa mga content creator na dumidefensa kay Kiboloy, mag-isip-isip kayo, magmilay-milay kayo, no? Magmilay-milay kayo. Pag-usapan ninyo kung tama ba yung ginagawa ninyong pagsuporta dyan. Baka kako nagkakamali kayo. Baka kako medyo lumilihis pa kayo. Diba? Baka kako lumilihis pa kayo at hindi nyo naiintindihan yung mga ginagawa ni Kiboloy. Makinig-kinig kayo. Okay? Mga kababayan ko? Ganyan po dapat, mga kapatid. Hindi tayo dapat na magpapaniwala basta-basta sa mga sinasabi nila. Mag-isip, alamin kung tama, maghanap ng ebidensya. Yan ang dapat natin gawin, mga kababayan ko.